ng bayan, maasahan anumang panahon. Magandang oras po sa ating lahat. Narito na ang latest update ukol sa binabantayan nating si Bagyong Hiner at si Bagyong Pulasan na nasa labas ng ating area of responsibility ngayong araw ng Martes, September 17, 2024. Sa kasalukuyan ay palabas na sa kalupaan ng Luzon ang mahinang tropical depression na si Bagyong Hiner na tumama kagabi sa bahagi ng Isabela. Ngunit sa ngayon ay nakataas pa rin ang signal number 1 sa bahagi ng Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands sa may Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao. Signal number 1 din sa may Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at sa bahagi ng Pampanga. Inalis na ang ilang mga lugar gaya ng Metro Manila sa signal number 1 at hindi rin gaanong nakaapekto ang habagat sa Metro Manila at karatig lugar dahil sa paghatak ng bagyong mas malakas o ang tropical storm na may international name na Pulasan na papasok posible mamayang gabi at tatawaging Bagyong Helen. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng Bagyong Hiner sa vicinity o sa kalupaan ng Kibungan, Benguet. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 km per hour malapit sa gitna at pagbugso namang umaabot sa 55 km per hour. Kumikilos ito ng 15 km per hour ng pakanluran. Kung mapapansin ay bahagyang humina ang bagyo dahil sa pagtahak nito sa mga kabundukan ng Cordillera region. Sa ilang mga oras na lamang ay makakalabas na ito sa landmass ng Northern Luzon sa bahagi ng Ilocos Sur o La Union ngayong araw at posibleng mag-generate muli ng lakas kapag ito ay nakaabot na sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa forecast track ng Pag-asa, posibleng umabot pa sa tropical storm category si Bagyong Hiner kapag nasa labas na ng ating area of responsibility habang kumikilos pakanluran patungo sa Vietnam o sa bahagi ng Southern China. Sa mga nagtatanong kung bakit umaaraw pa rin kahit nasa signal number 1 ang mga lugar sa maraming lugar sa Northern Luzon at sa ilang bahagi ng Central Luzon, ito ay dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay sabay na nararanasan ang mga pag-ulan at malalakas na hangin habang tumatawid ang bagyo, lalo na ito ay isang tropical depression lamang o isang mahinang bagyo. Sa ibang pagkakataon, nakadepende ito sa oras o araw ng inaasang pagdaan ng bagyo, lalo pa at kadalasang itinataas ang wind signal ilang oras bago actual na maranasan ang masamang panahon. Ngayong araw nga dahil sa pagdaan ni Bagyong Hiner at ng Bagyong Pulasan ay napapalakas ang habagat na siyang magdadala naman ng mga malalakas hanggang sa matitinding pag-ulan o katumbas ng 100 to 200 mm na pag-ulan sa bahagi ng Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique at Negros Occidental. Makakaranas naman ngayong araw ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan ang nalalabing bahagi ng Mimaropa, ang nalalabing bahagi ng Western Visayas, ang nalalabing bahagi ng Negros Island Region, sa bahagi ng Bicol Region, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, at ang Maguindanao del Sur. Ang mga lugar na ito ay pinag-iingat sa posibilidad ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung may mga malalakas na pagbuhos ng ulan, lalo na yung mga inuulan ng ilang araw na. Samantala bukas naman asahan pa rin ang malalakas hanggang sa matitinding pag-ulan sa bahagi ng Palawan, Occidental Mindoro at Antique. Magiging katamtaman hanggang sa malalakas naman ang mga pag-ulan bukas sa bahagi ng Metro Manila, Calabarzon, ang nalalabing bahagi ng Mimaropa, ang nalalabing bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region, Bicol Region at Central Visayas. At pagsapit naman ng Huwebes, posible naman ng mga pag-ulan sa bahagi ng Occidental Mindoro. Ang lugar na ito o ang lalawigang ito ay posibleng makaranas ng 100 to 200 mm na pag-ulan dulot ng enhanced habagat na hinahatak ng bagyong nasa labas ng ating area of responsibility na si Tropical Storm Pulasan. At pagsapit naman ng Huwebes o Biyernes ng hapon, may mga katamtaman hanggang sa malalakas pa ring pag-ulan ang inaasahan sa bahagi ng Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Quezon Province, La Union, Pangasinan, Aklan, Antique at ang nalalabing bahagi ng Mimaropa. Samantala dahil naman sa pagdaan ni Bagyong Hiner, asahan ngayong araw ang malalakas hanggang sa matitinding pag-ulan o katumbas ng 100 o 200 milimetro ng pag-ulan sa bahagi ng Cagayan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte at Abra. Samantalang makakaranas din ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na pagbuhos ng ulan ang nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, ang nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, ang nalalabing bahagi ng Ilocos Region,
Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, Rizal at ang Aurora. Ibig sabihin nito, mas mararanasan ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon o gabi habang tinatawid ni Bagyong Hiner ang kalupaan ng Northern Luzon. Kung sakali mang makarating ito sa karagatan ng West Philippine Sea, posibleng may mga pag-ulan pa ring mararanasan ang western portions ng Northern Luzon. Kaya mag-ingat at maging alerto sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, inaasahan na magpapasok sa ating area of responsibility ang Tropical Storm Pulasan mamayang gabi o bukas ng umaga at tatawagin itong Bagyong Helen. Huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 1,845 km silangan ng Northern Luzon o 1,800 km silangan ng extreme Northern Luzon. Nasa labas pa rin to ng ating Philippine Area of Responsibility, ngunit taglay na nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 km per hour malapit sa gitna at pagbugso namang umaabot sa 80 km per hour. Kumikilos ito ng north-northwest sa bilis na 25 km per hour. Sasaglit lang ang bagyong ito sa ating area of responsibility at pagsapit ng Miyerkules ay posibleng makalabas rin ito sa ating PAR. Tinutumbok ulit muli nito ang Eastern China gaya ng direksyon tinahak ni Bagyo Ferdy. Yan ang update sa lagay ng panahon. Ito pong weather update ng bayan. Maaasahan anumang panahon.